Amen. Magandang gabi po sa ating Panginoon at sa bawat isa na patuloy na tumutunghay sa ating midweek service. Hinahayaan ko po ng mga ating magsitayo at hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang awit 100. Sabi po sa awit 100, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa, si Yahweh papurihan, paglingkuran siya ang pusa. Lumapit sa presensya na ang maawit na may tuwa. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat ng nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat. Kailan ba? Tayo pong natin yung mukha at manalangin. Amang Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat, nagmay-ari na aming buhay, lumikha ng langit at lupa. Sa oras nito kami, Panginoon, ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan. Sa buong sanding ko na naririto na naman kami, Panginoon, upang magbigay papuri. Ihayag ang kadakilaan mong kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat nga po, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli kami, Panginoon, ay naririto sa iyong harapan, Lord, at sa biyaya at yung habag, Panginoon, ay nakatayo kami rito, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi nagmamalo sa amin, O God. Samahan mo kami sa gawain ito, O God, at maranasan namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan. Patuloy namin pinagkakatiwala ang gawain sa gabing ito, God. O God, lalo-lalo na ang pinakabuod ng gawain ito, ang iyong mga salita na dadalahin ng aming mahal na pastor, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, pinapupurihan ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pinakamataas na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Dakilang tagapagligtas, hari ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Tinatawagan ko na po si Kuya Big sa ating praise and worship. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Sabi po rin sa aklat ng Psalms, chapter 35, verse 7, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sa gabi ito tayo po nandito upang patuloy na purihin ang Panginoon.
Siya nga po, Panginoon, yan ang aming pong inawit, maitanghal ka sa aming kalagitnaan at tunay pagharian aming pong mga buhay. Kaya yung tunay o Diyos na ang aming mga kalooban ay masungpungan yung nagnanais na kayo ay maparangalan, mapapurihan at makaniig sa pamamagitan, Lord, ng aming pakikinig ng iyong salita. Muli sa inyong awat habag, Panginoon, kami ay sumasamo na pagindapating kami. Kayo ay mabiyayang magpatawad at mag-usap sa bawat sakto sa amin. Patuloy namin maunawaan ang inyong pong kalooban, ang inyong pong nais sa aming pong mga buhay. Panginoon, sa inyong awa habag, kayo po'y sa amin kumatagpo, masumpungan namin kayo, Diyos, at maranasan namin ang iyong buhay at makapangyarihang salita. Salamat po, Diyos, ng marami. Pinupuloy ka namin din natin sila. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay nasa second to the last, no? Kung ako nagkakamali, no? Para sa ating pong tema sa ating midweek, Hunger Strike. At ngayong gabi, ang mensahe na nais ko pong ibahagi sa inyo ay aking pong pinamagatang Angry God. Angry God. Who is God to you? Sino nga ba ang Diyos sa buhay mo? Dahil maraming dinodiyos ang tao. Ang kanyang sarili, ang kanyang kapwa, mga bagay-bagay, kapwa niya nilalang, spiritual beings like angels, Satan, evil spirit, and etc. etc. Yes, wala man tayong makikitang imahe, no? Pero lahat ng bagay, no, na higit nating pinapahalagahan kaysa sa Diyos ay Diyos-Diyosan ng ating pong buhay. The Bible is very clear. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Yung tawag pong Shema. Deuteronomy chapter 6 verse 4. First commandment of God in Exodus chapter 20 verse 3, you shall have no other gods before me. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos maliban sa akin. In Romans chapter 1 verse 25, pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos, ang nilikhang bagay ay sinamba nila at pinaglingkuran kaysa sa lumikha na pinupuri magpakailanman. Siya nawa, siya na dapat sambahin, na siya naman nilikha. Ang ginawa ng makasalanang tao ay ang nilikha, ang sinamba. And if you will be asked to describe your God, ano ang inyong magiging tugon? Commonly, people think God is gracious, God is loving, God is long-suffering, God is patient. We seldom can hear na God is angry or God is God of wrath. Seldom maririnig natin na ang Diyos ay namumuhi, ang Diyos ay nagagalit. Bagamat napakarami po, no, sa banal na kasulatan, makikita natin na sadya ang Diyos ng Biblia ay Diyos, no, na nagagalit. At yan pong gagawin po natin, no, babasa po tayo ng mga talatang nagpapahayag po ng Diyos ay nagagalit at kung paano po niya pinapakita ang kanya pong galit. Partikular, no, ang pagpapahayag ng kanyang galit sa pamamagitan ng apoy. Para po simulan, let me read, o basahin po natin mula po sa Hebrews chapter 12, verse 29. Hebrews chapter 12, verse 29.
Basahin ko po sa inyo mula po sa Hebreo, Kabanatang 12, bilang 29. Sapagkat ang ating Diyos ay isang apoy na tumutubok. Sapagkat ang ating Diyos ay isang apoy na tumutubok. Ang author ng Hebrews quote this from Moses. Ito po ay winika po ni Moses. Mababasa po natin sa Deuteronomy chapter 4. In Deuteronomy chapter 4 verses 21 to 24. As we know, ang layunin po ng author ng Hebrews ay to encourage yung mga mananampalataya na magpatuloy sa gitna po ng mga pag-uusig. May mga mananampalataya na attempt na bumalik sa Judaism just to escape yung pong pag-uusig. Ang sinasabi, yung pag-uusig na yun ay nararanasan nila buhat sa kay Emperor Nero. In Deuteronomy chapter 4, dito po kinuha po ng author ng Hebrews ang verse 29 natin pong binasa from chapter 12 of Hebrews. Deuteronomy chapter 4, let me begin mula po verse 21. Nagalit, si Moses ang nagsasalita, nagalit ang Panginoon sa akin dahil sa inyo. At isinumpa niya na hindi ako makakatawid sa Jordan at makakapasok sa magandang lupain na ibinigay ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana. Mamamatay ako sa lupain ito na hindi makakatawid sa Jordan, pero matatawid ninyo at masasakop ang masaganang lupain iyon. Ngunit mag-ingat kayo na hindi ninyo makalimutan ang kasunduang ginawa sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan sa anyo ng anumang bagay dahil pinagbabawal ito ng Panginoon na inyong Diyos at ayaw na ayaw niyang may sinasamba kayong ibang Diyos. Parang apoy na nakatutupok kapag nagparusa ang Panginoon na inyong Diyos. So dito po sa verse 24 po nagmula ang ating pong binasa from Hebrews chapter 12 verse 29, sapagkat ang ating Diyos ay isang apoy na tumutupok. And we can see sa banal na kasulatan kung paano po ini-express ng Diyos ang kanyang galit. Marami pong manifestation. Minsan siya ay as we know, siya po ay nagpadala ng baha. Nagpapabiyak ng lupa, kinakain po, nilalamon ng lupa ang mga taong kanyang kinagagalitan, nagpapadala po siya ng digmaan, gumagamit po siya ng mga hindi mananampalatayang bansa to suffer ang kanyang, even ang kanyang bayan Israel, para sila ay parusahan. Nagpadala rin siya ng venomous snakes, or makamandag na ahas. Nagpapadala rin siya ng karamdaman, and etc. to express his anger. Mga bata, dito kayo dito. Sige na, sumama na rin lang naman kayo, makinig kayo. At isa po sa pagpapahayag ng kanyang pong galit, paggalit ng Diyos ay sa pamamagitan ng apoy. Let me read simula po sa Numbers chapter 11, mula po sa Numbers 11 o mga bilang kabanatang 11, simula po verse 1. Again, what I will be reading, yung mga talatang nagpapakita ng paano magpahayag ang Diyos ng kanyang galit ay gumagamit po siya ng apoy. In Numbers chapter 11, beginning verse 1, nagreklamo ang mga Israelita kay Moises dahil sa hirap na kanilang dinaranas. Nang marinig ito ng Panginoon, nagalit siya at nagpadala siya ng apoy na sumunog sa ilang dulong bahagi ng kampo. In Numbers chapter 16, ito po ay pag-rebelde po ng ilang mga Levita laban po kay Moses at kay Aaron. In Numbers chapter 16, let me read verse 28 para makita po natin kung ano pong kaganapan po dito. Verse 28 ng Numbers chapter 16. Sinabi ni Moises sa mga tao, sa pamamagitan nito malalaman ninyo na ang Panginoon ang nagsugo sa akin para sa paggawa ng mga bagay na ito at hindi ko ito sariling kagustuhan.
Kung mamatay ang mga taong ito sa natural na kamatayan, hindi ako isinugo ng Panginoon. Pero kung gagawa ang Panginoon ng kamanghamanghang bagay at mabiyak ang lupa at lamunin silang buhay, kasama ng lahat nilang mga ari-arian papunta sa mundo ng mga patay, malalaman ninyo na ang mga taong ito ang nagtakwil sa Panginoon. Pagkatapos magsalita, verse 32 ng number 16, pagkatapos magsalita ni Moises, nabiyak ang lupa na kinatatayuan ni Datan at Abiram, at nilamon sila at ang kanilang pamilya ng lupa, kasama ang lahat ng tagasunod ni Korah at ang lahat ng kanilang ari-arian. Buhay silang lahat na nilamon ng lupa, pati ang kanilang mga ari-arian. Sumara ang lupa at nawala sila sa kapulungan. Ang lahat ng mga Israelita ay nagsilayo nang marinig nila ang kanilang pagsigaw, dahil iisip nila na baka lamunin din sila ng lupa. So try to imagine yung scenario. Verse 35, pagkatapos nagpadala ang Panginoon ng apoy at nilamon nito ang 215 tagasunod ni Korah na naghahandog ng insenso. No? Kasi sila, Korah po, no, sa Abiram, Datan, no, sila po ay mga Levite, no, sila po nagmi-minister sa temple, at sila po ay nagrebelde, no, sa pamumuno po ni Moses. Again, apoy. In Jude, no, sa Jude, second to the last ng Bible, in Jude, isang chapter lang po yan, beginning verse 5. Kahit alam nyo na, gusto ko pa rin ipaalala sa inyo na kahit iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto, sa bandang huli ay pinatay niya ang ilan sa kanila dahil hindi sila sumampalataya sa Kanya. Alalahanin nyo rin ang mga ginapos, ang mga anghel na hindi nanatili sa dati nilang kalagayan, kundi iniwan ang kanilang lugar. Ginapos ng Diyos ang mga iyon ng mga kadenang hindi mapuputol at ikinulong sa napakadilim na lugar hanggang sa araw na hahatulan sila. Verse 7, alalahanin nyo rin ang nangyari sa Sodom at Gomora at sa mga kalapit na bayan nila. Katulad ng mga anghel ngayon, gumawa sila ng lahat ng uri ng kalaswaan, pati ng kahalayan sa hindi nila kauri. Pinarusahan sila sa walang hanggang apoy bilang babala sa lahat. Isaiah chapter 30 verse 27, Isaiah 30 verse 27, makinig kayo, dumarating ang Panginoon mula sa malayo, nag-aapoy siya sa ganit at sa gitna ng pusok. Ang mga labi niya'y nanginginig sa ganit ay parang nagliliyab na apoy. Kaya naman, no, sa Luke chapter 9, sa Luke chapter 9, no, na hindi po payagang dumaan si Jesus sa Samaria, ito po ang naging response ni James at ni John. In Luke chapter 9, verse 51 hanggang 54, nang nalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, buo ng kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta siya sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuluyin ng mga Samaritano dahil buo na ang kanyang kapasyahang pumunta sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin tulad ng ginawa ni Elias? So si James at si John, unawa nila na ang Diyos ay nagpapahayag ng galit at siya'y gumagamit ng apoy. So they suggest to Jesus, magpadala rin tayo ng apoy. So ang Diyos po ay nagagalit at isa pong pamamaraan how He express His anger is through fire. Sa bagong tipan, nakita natin si Jesus nagagalit din. Okay? Binasa natin sa Luke chapter 9. Ituloy lang natin sa verse 55. Ano naging tugon ni Jesus, sa gusto ng dalawa na magsugo o magpaulan ng apoy sa mga Samaritano ito. Verse 55 ng Luke chapter 9, ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan.
Hindi nyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao naparito hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao. Very familiar sa atin, sa Matthew 21, no, about the temple, kung paano nagalit si Jesus, na pinagkataob ang mga money changer or ang mga kulungan, etc. Sa Matthew chapter 21. Sa Matthew 23, makikita din po natin, no, ang si Jesus po ay nagpapahayag din po ng galit, no, sa mga scribes, sa mga Pharisees, na tinawag niyang mga ulubong, tinawag niyang mga hangal, tinawag niyang mga pakitang tao. Remember sa Mark chapter 10, sa Marcos kabanatang 10, ano pong naging tugon po ni Jesus pagkatapos pong sawayin ng mga alagad ang mga magulang at ang mga bata na lumapit kay Jesus. Ito po ang sabi sa Mark chapter 10, beginning verse 13. Dinala ng mga taong kanilang maliliit na anak kay Jesus upang patungan niya ng kamay at pagpalain. Pero pinagbawalan sila ng mga tagasunod ni Jesus. Nang makita ni Jesus ang nangyari, naggalit siya at sinabi sa mga tagasunod niya, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyo silang pigilan dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. No, yung salita po ditong nagalit, no? Kung titingnan po natin po sa original po na lingwahe o sa Greek, no, ay hindi lang basta nagalit, kundi galit na galit. So minsan, madalas, no, ang impression natin, no, sa galit ay masama, unholy, hindi righteous, impatient, immature, no? Kapag nakita natin ang tao na galit, nag-express ng galit, and minsan we think about, no, ang pastor hindi dapat nagagalit, no? Ang Christian hindi dapat nagagalit, no? Pero here is Jesus, no? Galit, at hindi lang galit, galit na galit. So hindi po immaturity, hindi po unholy, no, ang pag-express po ng galit. Again, no, pinag-aralan natin yung nakaraan, no, we just have to be very careful na hindi po tayo magkasala sa ating pong pagkagalit. In Matthew chapter 17, again, nagalit uli ang Panginoon. Pagkatapos po niya nung sila po'y bumaba, no, nagbagong anyo po si Jesus, nasaksihan ng 3. Pagbaba po nila, may sumalubong po sa kanilang isang tatay, no, na ang kanyang anak ay inaalihan ng masamang espiritu, pero hindi mapalayas ang masamang espiritu ito, no, ng kanyang mga alagad. Sa chapter 17 ng Matthew, verse 17 and 18, sumagot si Jesus, dahil napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisin o pagtitiisan? Dalhin nyo rito ang bata. Kita ninyo, may mga exclamation point. Sa Book of Acts, no? We know the story, si Ananias at Sapphira. Both of them, no, sudden died, no, dahil sa kanila pong pagsisinungaling sa banal na espiritu. And yes, no, sa muling pagbabalik ni Jesus, no, mayroong panalangin, 3 o'clock habit, no, sinasabi doon na si Jesus daw ay darating as a merciful Savior. He will not come as a merciful Savior, He will come as a judge. No, hindi na po siya magpapahayag ng habag doon, kundi darating po siya para maghatol. Kaya yung sabi ni Jesus no, sa Matthew chapter 7, dun sa mga taong tumatawag siya sa Kanya, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami, sa pangalan mo, nagpalayas kami ng demonyo, nang-aaral kami. Ano sabi ni Jesus sa kanila? Hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ang Diyos ay nagagalit. Hebrews chapter 10, Hebrews chapter 10, beginning verse 29, Hebreo, kabanatang 10, 29, gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa mga taong humahamak sa anak ng Diyos, lumalapastangan sa lubong nagpatibay sa tipan at nagpapabanal sa Kanya, at lumalait sa mapagpalang espiritu.
No, those who deny, no, the death of Jesus Christ, those who deny the salvation through Jesus Christ, ano mapapala nila? Verse 30, sapagkat kilala natin na nagsasabi, akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. This is the word of God. Vengeance is mine, says the Lord. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Makakita na kayo siguro ng mga, I forgot yung anong pelikula yon, no, na cartoons na ang cute-cute nung klase ng hayop na yon. Tapos yung pala monster. So minsan we look at God as no, cute lang, no, mabait, maamo, no. Ang Diyos ay nagagalit. Ang Diyos ay nagagalit. Remember the word of Jesus Christ. Ang sabi niya, huwag kayong matakot sa tao na kaya ng pumatay ng buhay at wala na siyang magagawa. Matakot kayo sa Diyos na both your body and your soul ay kayang itapon sa impyerno. Now, saan nagagalit ang Diyos? So again, no, we read, napakaraming pong talata sa Bible, nakita natin ang Diyos po ay nagagalit. Now, let me read some. No, very few lang ito dahil napakarami, but let me read some. Saan nagagalit ang Diyos? Mula sa maliliit na bagay, no, and sa mga immoral na bagay. Proverbs 11 verse 1. Proverbs 11 verse 1, kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya. Ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. No? I remember, no, meron akong not really a friend, no, but meron kaming pinag-aayabang niya sa akin na may palabigasan sila at ang ginagawa nila inahalo yung NFA, no, tsaka commercial rice, no. At hindi pa nakontento yung nanay daw niya, ginawa pa ng nanay niya, no, talagang ginaya pa yung timbangan. No. So, I tried to be nice, no, hindi ko masabi sa kanya na actually, I tried to remember kung saan sa Bible yun, kasi hindi ko maalala. So sabi ko, masama yan. Proverbs 20 verse 10, ang mandarayang timbangan at mandarayang sukatan kay Yahweh ay parehong kasuklam-suklam. Proverbs 17 verse 15, ang mga bagay po na kinasusuklaman ng Diyos, ang umahatol sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam. So we have to be careful, no? Tayong mga mananampalataya, hindi na tayo dapat nakikiayon sa kasamaan ng mundo. Hindi na tayo dapat nag-i-enjoy sa mga bagay na ginagigiliwan ng mundo. Isang araw, no, meron akong nakita sa Facebook, no, surrounded ng mga matatanda, naglalaro yung dalawang bata ng bato-bato-pik, no, kapag natalo pag natalo yung bata, ang nanalo, susundutin niya yung kanyang puwet, sarili niyang puwet, at isusundot dun sa ilong ng bata. No? So, I try na matuwa na hindi ako matuwa talaga. Dahil what hurt me is, andun yung mga matatanda, no, na hinahayaan yung dalawa na gumawa ng bagay na hindi maganda. Ano ba pong pinagagalit ng Diyos? No, punta tayo sa medyo mas malala na. Colossians chapter 3, verses 5. Colossians 3, babasahin ko po, halos pare-pareho lang po itong tatlong ito. But let me read. Colossians chapter 3, simula po verse 5. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Again, no, ang Colossus, Galatia, at Efesos sa babasahin ko, all these, no, are addressed sa believers. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapi, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan.
Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasako sa Kanya. Isang araw, may pinanood sa akin si Jen, no, si Vice Ganda, yung kanyang boyfriend. Yung kanyang boyfriend nagluto ng pancake. Yung pancake, ang ganda sa harapan, no, dahil ganda, nung tinaob, no, sunog na sunog. No, and very romantic sila. At gaano marami yung viewers, aliw na nanonood. Sa mata ng Diyos, ito'y kasuklam-suklam. Should not be enjoyable in our eyes. Hindi dapat natin ito pinagigiliwan. Yung mga nakikita natin diyang kahalayan, mga nakikita natin kalaswaan na ginagawa ng mga bata, hindi natin dapat yan tinatawanan. Kundi yan dapat natin kinakalungkot, kung di natin kayang sawayin. Dahil yan po'y kinamumuhian ng Diyos. Sa Galatia chapter 5, verse 19, Galatia 5:19 hanggang 21, hindi may kakailang mga gawa ng laman, pakikiapi, no, sa mga unbelievers, no, mas marami kang ang tawag niyan, no, extramarital affair, ay ikaw ay macho, ikaw ay lalaki, idol ka. Pero ito po'y kinamumuhian ng Diyos. Kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, pagwalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. In other words, they will go to hell. Galit ang Diyos sa mga bagay na ito. Ephesians chapter 5, verse 3-7. Ephesians 5, verse 3-7. Kayong mga hiniran ng Diyos, again, address sa mga mananampalataya, kaya't hindi na dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan. No? I hope you understand kung ano po yung word na, ano po yung action na kahalayan. Kahalayan, no? This is practice or sex, no? Between kapwa lalaki o kapwa babae. O pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ang Diyos ang taang nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Again, ang Diyos ay namumuhi sa mga bagay na ito. At anong gagawin po sa kanila? Apoy. They will be thrown to the lake of fire. And yes, ang sumpa at galit ng Diyos ay mananatili. Magpawalang hanggan. Kanino po? No? Sa hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Yan ang sabi ng Juan, Kabanatang 3, bilang 36. John 3:36, sa sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. That means sa ESV, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Mananatili sa kanya ang sumpa ng Diyos. You may say, Pastor, hindi ako mahalay. Pastor, hindi ako nakikiapid. Hindi ako nag-iisip ng masama. Pero kung hindi ka naniniwala kay Jesus, ang sumpa ng Diyos ay nasa iyo. You may be better than believer, no? You may be look like parang santo ka sa mundo. Kung hindi ka mananampalataya ni Jesus, na tanging siya lamang ang tagapagligtas, ano po sabi dito? The wrath of God will remain on him. So hindi mo kailangan maging bakla, maging tomboy, maging babaero, magpakasama para hindi ka pumunta sa impyerno.
Even you are, no, wala kang ginagawang mga bagay na ito na nabanggit po na binasa po natin sa Efeso, Colosas, at Galatia, kung hindi ka sumasampalataya solely and only in Jesus Christ, the wrath of God remains in you. So minsan may mga tanong, lahat ba ng bakla pupunta sa impyerno? Hindi mo kailangan maging bakla para pumunta ng impyerno. Kahit straight ka na hindi ka naniniwala kay Jesus, you will go to hell. Wala akong inaagrabyadong tao, mabuti akong tao, walang galit sa akin, walang masasabi ang sino man sa akin. Pero kung hindi ka mananampalataya ni Jesus, you will go straight to hell. Because the wrath of God will remain in you. Again, let me read, whoever believes in the Son has eternal life, whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. No? Alala ko dati, katwiran ko yan. Basta wala akong inaagrabyadong tao, okay ako, mabait ako, tatanggapin naman ako siguro sa langit. Pero very clear, no? Kapag hindi natin tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ang puot ng Diyos ay mananatili sa atin. Sulat mo yan. The Lord gets angry. Yes, God gets angry out of His righteousness, out of His holiness. Hindi po siya nagagalit ng basta-basta. Galit siya sa divorce kasi mahal niya ang pamilya. Galit siya sa abortion kasi mahal niya ang bata. Galit siya sa pag-aabuso sa mahirap dahil mahal niya ang mahirap. Galit siya sa anumang klaseng imoralidad dahil ang Diyos ay matuwid. Pinarurusahan niya maging tayong mga inari niyang anak dahil mahal niya tayo. Yan ang sabi ng Hebrews chapter 12. Dalawang talata, huling talata na babasahin ko bilang pagtatapos. Psalm 30 verse 5, sorry, hindi ko nakuha yung Tagalog. English ang akin. Anyway, mayroon ako dito pala. Psalm 30 verse 5. Awit 30 bilang 5. Basahin ko muna po sa English, no, para po sa makakapakinig ng ating pangaral. For His anger is but for a moment, and His favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. May kanta ito. Verse 5, dahil ang kanyang galit ay hindi nagtatagal, ngunit ang kanyang kabutihan ay magpakailanman. Maaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Yan ang pangako sa ating ng Diyos, sa kanyang mga anak, na ang kanyang katapatan ay sariwa bawat umaga. Psalm 103 verse 8, last verse. Psalm 103 verse 8. Ang Panginoon ay mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Hindi sinabing hindi nagagalit, no? Kundi hindi madaling magalit. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, not no to anger, slow to anger, abounding in love. Ito po ang Diyos ng banal na kasulatan, Diyos na nagagalit. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po ng marami for reminding us, Lord, na kayo po ay Diyos na nagagalit. And thank you, God, na sa mga anak mo, nagagalit din po kayo. Pero ang galit na ito ay galit ng isang ama na nagtutuwid ng kanyang mga anak dahil minamahal niya ito. Salamat po, Panginoon, ng galit niyo po sa amin ay galit ng nagmamahal sa amin bilang mga anak mo at kayo'y ama sa amin. Panginoon, dalangin po namin sa mga mahal namin sa buhay na hindi pa po
tumatanggap o nakasumpong ng kaligtasan na dahilan na ang galit ni'y mananatili sa kanila. Lord, sumasama po kami. Sinasama namin ang kaligtasan po nila, Panginoon. Sila po inyo pong abutin, Panginoon, at maranasan po nila ang iyong pong pagliligtas. Panginoon, 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 sa inyong awa, habag, save our loved ones, Panginoon. At muli, Lord, kami ay humihingi rin po ng tawad bilang mga anak mo na nagkakasala sa iyo. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon, Lord, na lagi namin iniisip lamang na kayo ay Diyos na mahabagin, mabiyaya, at hindi namin binibigyang halaga na kayo ay Diyos na banal, kung kaya kayo namumuhi sa gawain masama. And Lord, forgive us. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon, Lord, na madali kaming magkasala, madali kaming we don't try to fight ang kasalanan, na thinking na kayo ay Diyos na banal, kayo ay Diyos na Ama sa amin, na namumuhi sa gawang masama. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At muli, Lord, ang katotohanan ito na kayo ay Diyos na nagagalit, Panginoon. At salamat, Lord, gaya ng aming pong narinig, binasa mula po sa awit, Lord, na aming pong galit ay hindi nagtatagal, hindi po kayo basta-basta nagagalit. At higit sa lahat, Lord, ang inyong pong galit sa inyong pong mga anak ay galit ng isang ama na nagmamahal sa kanyang mga anak. Salamat po, O Diyos na marami. Salamat sa inyong awa. Salamat sa inyong habag. Salamat sa inyong pong pagpapatawad. At kung meron man, Panginoon, na nakapakinig, Panginoon, na siya ay nananahan, na nabubuhay sa kasalanan, Panginoon, Lord God, in the name of Jesus, Lord, ang mga salitang ito, Panginoon, na aming pong napakinggan, aming pong pinahayag, ay tunay na mangusap po sa Kanya. And bring him or her, O God, to fear you, Panginoon. To fear you, Lord God, at siya'y magsisi, at sa iyo po, O Diyos, ay magsuko ng kanyang buhay, at maranasan, Panginoon, ang bagong buhay na nagmumula sa inyo. Salamat po, O Diyos, pagpalain niyo ang bawat isa na nakapakinig, lalo higit, Panginoon, ang bawat isa na narito, nakakasama ko sa panambahang ito. Lord, sa inyo pong kapurihan, sa inyo pong biyaya, sa inyo pong awa, sa inyo pong habag. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa na narito gaya ng pangako mo na kung unahin namin ang iyong katwiran, ang iyong kalooban, lahat ng bagay ay inyo pong idaragdag, Panginoon. Salamat po sa spiritual blessings. Salamat po sa material blessing, Panginoon. And your name be all my praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Panalangin po natin ang ating mga kaloob. Bago po natin ipanalangin, nais ko munang basahin sa inyo ang Deuteronomy 11, 1 to 7. Kaya nga, ibigin ninyo ang inyong Diyos, ninyo si Yahweh, at sundin. Makita. Kaya nga, ibigin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh, at sundin ninyong lagi ang lahat ng kanyang bilin, tuntunin, batas at utos. Tandaan ninyo ngayon at ang kanyang mga pagtutuwid sa inyo. Alam ninyo sapagkat nasasaksihan mismo ninyo ng inyong mga anak na hindi dumadaan sa mga ito. Nakita ninyo ang kanyang kadakilaan at ang kapangyarihan, ang mga kababalaghan at lahat ng ginawa niya sa Parawan at sa buong Ehipto. Nasaksihan din ninyo ang ginawa niya sa buong hukbo ng Ehipto, pati sa kanyang mga karwahe, kabayo, nilunod niya Yahweh at sa dagat na pula, nang kayo'y habulin nila. Hindi rin kaida sa inyo ginawa niya na kayo'y nasa ilang hanggang makarating kayo sa lugar na ito. Nakita ninyo ang ginawa niya kina Datan at Abiram,
mga anak ni Eliab at apo ni Ruben. Pinabukal ni Yahweh ang lupa at pinalam sila ng buhay, pati na ang kanilang mga kasama at sambayanan. At lahat ng bagay na kaugnay na kanilang ginawa, kitang-kita ng inyong mga matanggat na mga kababalaghan ginawa ni Yahweh. Amen. Patuloy po natin panalangin ng kaloob sa araw na ito. Lord, salamat po sa mga kaloob na binigyan ng aming mga kapatid. Maraming salamat po sa aming mga pinagkakakitaan, sa aming mga tunay, Lord, na hindi ka nakukulang sa amin. Kaya marapat lamang na ibalik namin lahat ng mga ito ay para sa inyo, Panginoon, magamit sa iyong mga gawain, Panginoon, para sa ikalalagan at mga salita, Panginoon. Maging sa mga kapatid namin na walang hanap buhay, dalangin po namin na pagkalooban mo po sila ng pagkakakitaan, Panginoon, upang makabahagi din sila sa iyong gawain, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatagan po natin sa Pastor Pat sa ating closing. Ito, tayo tumayo. Kawitin natin ang song. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God our Father, and the communion and fellowship of the Holy Spirit be with you all, both now and forevermore. Amen.